Samahan niyo akong mag-troll. The Archie Show. 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 Hello, good evening mga ka-rooster. At samahan niyo ako ngayong gabi na actually nasa lakwatsahan tayo, so ang gamit lang natin ngayon ay regular laptop. Walang equipment, laptop only. At syempre yung materials na galing kay Pastor, kay Journey to Understanding. And hello muna, bago tayo mag-start, hello muna. Of course, ang ating early bird, Racel's dad. Magandang gabi. Papa Polly, mainit na tanghali sa Riyadh. O dito parang Riyadh na rin, Papa Polly, pag lalo na pag yung mga before 12 and hanggang 4 p.m. And then we have Perf, hello sa'yo. Miss Grace, Pablo, Rakim, ang ating very talented na na mga okray, na cartoonista yan. Okay siya, promote natin. Papa Polly Music, Grace, Perf, and of course, the Achi Show. And thank you for being here. Mga mods, hi JTU, thank you uli sa iyong materials na inalaw mo akong ipagamit. Actually, this is a sad sad memory na naglilive, alam ko maglilive to ng bitter aftertaste sa mga ilang taga One Community na nasa video so sorry na for reminding you this. Ayan. So, eto na. Simulan ko na. Mamaya magpapa-replay na naman yung iba, pero hayaan na natin. Sige lang. So, ang context ng The Achi Show for tonight, using yung video, pasyalan nyo kasi hindi ko mai-play. Hindi ko mai-play ng mga 3 hours yun eh. Punta na lang kayo kay Pastor, Journey to Understanding for the full video. Ang title niya ay Life and Law, Rediscovering Attorney Claire. Kasi hindi pa naman siya USEC noon. Ito was last year pa. So, hindi pa siya USEC. Attorney Claire pa siya. Pero, di ba, makikita natin kasi yung tunay na pagkatao, tunay na nilalaman ng, ng utak, ng puso, hindi lang paglasing, kundi sa mga unguarded moments. Kasi for example, nakaplano yung interview, ganyan, formal, talagang may control yung tao, hindi nyo makikita. Pero yung mga unguarded moments, yung napapasarap yung kwentuhan, informal kwentuhan, yan, lalabas. And malalabas yung totoo. And marami akong red flags talagang nakita. I don't know, pero I think si Kayo din, may nakikita na last year. Kaya lang, 'di ba? Hindi siya, I think, correct me if I'm wrong, Kayo, hindi ka ba vocal about it? Pero may nararamdaman na siya na something, may red flag siya. And nung napanood ko nga itong video ni, actually, kaya ako pinapunta ni JT, in-invite niya ako sa channel niya kasi nagtatawanan kami sa equipment. Kasi ako puro palpak yung binibiling equipment, yung camera, yung webcam, tapos yung Bluetooth na headset, lahat palpak. So sabi, naalala namin si Mang Temyong. Hello, Mang Temyong. Ang sabi ni Pastor sa akin, ni JTU, at tingnan mo yung mga yung mga first pag-akyat ni Mang Temyong, boses, iba daw yung boses, sin maliit. So while hinahanap ko yun, syempre wala naman title, 'di ba? Hahanapin ko yun. Ito yung nahanap ko na naging interesting sa akin talaga. Hi, Los. Of course, lahat naman tayo bida sa sariling channel. Kaya lang, yun, tama yun, kaya lang hindi lang dyan eh. So, malalaman mo mamaya if you will stay, So, eto na, simulan na natin. Meron akong mga kodigo dito ng, kasi nga 3 hours mahigit. So, nanguha lang ako ng mga time frame na re-reaction na natin. Pero again, for the full video, punta kayo kay channel ni Journey to Understanding. So, eto na, simulan na natin. All right. Are you sure that your internet router is turned on? Yeah. Yan. Yeah, Welcome back, attorney. Yan. Naka-mute si attorney. Can you Okay. guys
So, nagsimula 'tong mga in 20 minutes kasi nagka-technical problem sila. Yung makikita nyo dyan na Spider-Man ang icon, si Attorney Claire yon, yung Spider-Man. Nagla-light up naman, di ba, kung sino nagsasalita. Yung magandang boses dyan na host, syempre si Reg Adams yan, yung nagsasalita. So, andyan si Journey to Understanding, si Caillou, andyan, si Papa Yo, Direk Freddy, mamaya na yung iba. Pag may nalimutan ako, hi Liz, good evening to you. Nobody said, ang haba na ng pangalan ni Liz. Dati, 4 letters lang. Nobody said that life is always fair. Alright, let's continue. So, malinaw ba sa inyo yung nakikinig nyo mabuti yung video? Okay ba? Please press 1 naman or make a comment kung loud and clear din yung sinishare kong video. Kasi pag mahina, hindi nyo maintindihan, name pa lang, oo nga, name pa lang, isang sentence na. Hi, Los, Alice na cloud and, okay, thank you. So, let's continue. Oh, Can you nadidinig hear- na ako? Yes, Yes po. po. Yes, po. Attorney. Okay How na? about kami po? Narinig niyo? Okay. Yeah, Si nadidinig Reg. ko. Reg, Ako po, Reg, go. attorney. Attorney, hi. Reg, nasaan ka, Reg? Ito po. Ako po. Hello po. Oo, pero garble si Reg eh. Si Kayo talaga maliwanag eh. Ako po, Malakas po talaga naririnig yan. niyo po, attorney. Sento, oo, maliwanag. Sento, maliwanag. Si Jerry Hindi. po yun. Ako po. Si Jerry po. Jerry, Red Bull. Sige nga, Red Bull, ulit. Hello, yes po. O, ayan, nagsisimula pa lang sila. So, i-forward ko na sa 3 minutes. Ayan, nalilito pa si Attorney Claire dyan kung sino-sino sila. Alright, punta tayo sa 23. Early days sa elementary up to law school. Ano po ba yung nagtulak sa inyo para pumasok ng law school? Oh, magandang kwento ko dyan. Okay, ganito yan. Yung father ko kasi lawyer siya. Okay? Nanay ko teacher. It will happen. Mapapasubon siya mo sa handaan. May Ursiflora Gut Restore. Made with Intellispores that Yan ang mga hindi Now, nagbabayad syempre, ng pag elementary ka, di ba mga hindi nagbabayad ng premium, may commercial. So ang tanong dito is, kaya nga life and law. So kikilalanin, ito nagsimula sila sa interesting to. Hi Marie, hello sa'yo. Interesting to, elementary days ni Yusek. meron tayong mga autograph, di ba? Nadaanan nyo ba yan? Yung mga slam book saka autograph? Yeah. Yes po. Yeah. Siyempre minsan sabihin mo, anong ambition mo? Siyempre, pag grade 2 ka, ambition mo is to be a teacher. Ano ko kasi teacher, di ba? To be a teacher. Kapag tumataas yung year ko, nagiging hindi na teacher. A good teacher na. May adjective na. To be a successful teacher. Pero hindi pala yun ang kinatapusan ko. Kasi, okay, nag-start ako maging competitive at the age of, grade 5 pala, grade 5. Mhm. Bakit? Hindi kasi Okay, so himay-himayin muna natin. So ang mother ni Yusek, teacher. Ang daddy niya ay lawyer. So ang sabi niya, yung sinasabi niya yung mga slam book, ako na-experience kayo ba? Yung slam book, yung mga what is your favorite color, who is your crush? Yung mga ganon. Pero siya daw grade 2, nag-slam book na. Kasi ako hindi pa kami ng grade 2. Kasi di ba pag grade 2, bago pa lang nag-aaral ng cursive, yung kabit-kabit na pagsusulat, yung handwriting na cursive. Kasi, pag ang sulat mo pa is yung hindi cursive, yung sulat mo ng grade 1, di ba ang lalaki nun, malalaki, hindi kasya yun sa slam book, yung space na yon na line. Pero sabi niya grade 2 daw eh. Ako kasi siguro intermediate na, mga grade 5 or 6 na ako naka-experience ng slam book. Hi Kadama sa Jordan, hello sa'yo. So ang sabi niya, before, ang dream niya is maging teacher, siguro katulad ng mama ni Yusek Claire. Pero nabago daw yon, to be a good teacher. Hindi lang teacher, good teacher. Which is, maganda naman yun, di ba? Good talaga. So maganda pala yung simula. Kaya lang, may napansin ako at the age, kasasabi niya lang, at the age, on the 5th grade, anong sabi niya? Pa-double check Hello, po. attorney. Hi. Saan ba yun?
Opo, rinig na po ako. Opo. Yes, okay na. Yan. Yun. Okay. Yun. Doon nag-start yung sabi ko, bakit hindi ako honor? Ay, nice. Diba? Oh, Mhm. sorry. Okay? Nanay ko teacher. Yan. Now, syempre pag elementary ka, 'di ba meron tayong mga autograph, 'di ba? Nadaanan niyo ba 'yan? Yung mga slam book saka autograph? Yeah. Yes po. Yeah. Syempre minsan sabihin mo, anong ambition mo? Siyempre pag grade 2 ka, ambition mo is to be a teacher. Nanay ko kasi teacher, 'di ba? To be a teacher. Habang tumataas yung year ko, nagiging hindi na teacher. A good teacher na. May adjective na. To be a successful teacher. Pero hindi pala yun ang tinatapusan ko. Kasi, okay, nag-start ako maging competitive at the age of, grade 5 pala. Alright. So, ang sabi niya, competitive na siya as early as grade 5. Ganun na, may mentality na siya na ganun. Ilang taon ba ang grade 5? Dati kasi 7 ang age of 7 yung 1. So, 7, 8, 9, 10, 11. 11 years old siya. Meron na siyang ganun. Samantalang tayo, di ba, nung elementary, naglalaro-laro pa lang. Yung ganun pa lang tayo. I mean, serious naman sa pag-aaral. Pero wala pa sa atin yung competition. Kasi bata pa tayo nun. But she started early. May nabasa tuloy ako sa si Kayo daw, nakalagay niya ninja. He wants to be a ninja. Ayan. Next, tuloy natin. Grade 5. Mhm. Bakit? Hindi kasi ako, kahit yung nanay ko teacher, hindi niya sinasabi dapat na, Clarissa pa kung pangalan. Clarissa, kailangan maging honor ka. Hindi sila ganon. Hindi ka ipupush. Diba? Parang okay lang, katapos ka, pumasa ka. So, hindi naman pala nanggaling sa parents. Kasi I was wondering, bakit ganyan yung naging ugali niya? Sa upbringing ba niya? So, sabi naman niya, hindi naman pressured. Hindi siya pressured ng parents niya na kailangan, palagi kang honor student. Hindi naman pala na pressure. Kumbaga, niya yon, sariling initiative niya na, yun nga, makipag-compete. Okay lang. At nung grade 4 ako, meron ako naging kaklase katabi ko. Hindi ko ina-expect na after ng pagtatapos ng school year na yon, pinakita sa auntie ko, kasi hinahatid at sundo ako ng auntie ko nun, na parang alam niyo yung pagka recognition day, pag magkakaroon ng honor, parang awarding ng honors, di ba? Opo. Opo. Yeah. So, hindi ako aware at that time. So, nung nakita ko yun, bakit honor sila? So, hindi naman sa akin na-explain ng nanay ko, ba't may honor students, diba? Bakit? Or hindi na-explain ko kung ano yun. Tapos, nung pinakita yun, How about you? Kayo yung tatanungin. Oo nga, ako nga hanggang second year high school, nagmamanika pa, no? Hi, Dark Shade. Hello. Oo, yun. Nagcha-Chinese garter. Ano pa ba yun? Yung, basta, mga laro pa siya, competitive na. Ang sabi niya, siya iba yung pagkakaintindi ko. Kasi di ba sabi niya grade 5, competitive. And then sabi niya, grade 2 siya, doon niya na-realize yung mga, grade 4, na-realize niya yung mga honors na yan. Di ba tayo, alam na natin, ako kindergarten pa lang ako, alam ko na yung may ribbon na honor yon. Ang sabi niya, grade 4 lang daw niya na-realize na, ba't may honor? And then nga, on the next, grade 5, naging competitive na. Diba? Hi, Kim. Hello sa'yo. Ayan. So it doesn't make sense na hindi mo alam yung 'di ba every year may recognition tayo nung from elementary, 'di ba? Okay. yun, alam mo, doon nag-start yung sabi ko, bakit hindi ako honor? Di ba? Mhm. Oo. Pero deep inside, hindi ko sinasabi sa nanay ko na dapat maging honor ako. Sa sarili ko lang. So, lahat ng libro ng kuya ko, kasi minana ko na yun, grade ahead ang kuya ko ng 2 years. Sabi ko, dapat number 1. So, yun, sa utak ko yun. So, within... Yun na. Kung pag-aaralan nyo rin sa history yung, bawa sila Hitler, sila ganun, maano nyo yun yung matitrace nyo yun yung babalikan nyo yung pagkabata. Ito naman maganda, hindi na tayo babasa ng history books. Ang nagkukwento na mismo, yung may katawan, which is si Yusek.
Then myself, sa sarili ko, naging competitive ako sa sarili ko nang wala ako sinasabi sa parents ko. Okay? So, until, Mhm. kaya ito yung start kung bakit ako naging lawyer. Until, layo, di ba? Until na-honor O, imagine nyo yon. Di ba tayo, minsan, hay, kwagong sutil, minsan tayo, gagraduate na tayo ng high school. Hindi pa natin alam yung ano kayang kukunin nating course sa college, ano? 'Di ba? Anong kukunin? Hindi pa tayo made up, nako-confuse. Eh siya pala as early as ganung age, no? 11 years old, alam na. Alam na yung dapat gawin. Kailangan competitive daw siya. Ang sabi niya dito, competitive sa sarili. There's nothing wrong pag sarili mo yun. It means gusto mo laging mag-improve sa sarili mo. Pero ang tanong, yun nga ba? Tuloy natin. Tuloy ko nga sa one, tingnan natin. New cafe specials Ayan by na Lemon Square. naman, With umalis mouth-watering na nga blueberry cheesecake siya. and chocolate Hindi kami toffee. kumakain Fancy. yan. ko na mataas yung tolerance ko sa pain. Mhm. Hindi ko yan minamind. I don't mind them. I didn't mind them at all. Ayun. So, napag-initan nila ako, Ito, masyado ako i-rewind ko na-challenge. to. Maganda Nung to. ako grade 5, nag-start na siya. At nung grade 6, hindi ako naging honor. Pasaway ako eh. Hindi ako naging honor. Kasi at that time, part ako ng cheering squad. Eh, medyo Wow. Extracurricular activities, Oo. ah. Yeah. Yes, oo. Naging favorite ako ng teacher, di ko alam bakit, pero siguro magmukha ako mabait. So, nandun ako sa naging police, parang junior police ka. Pero kasi Aha. hindi ako makatagal sa pagiging part ng cheering squad kasi mainit eh, di ba? So, Yes, yes. namumula yung skin. Oh, parang Mm. yayamanin naman. Namumula siya. Wow, yayamanin. Oo nga, Marie, binili na sa akin yan last night. Hindi ko naman naasikaso kasi nag-travel kami. Oo nga, nakaka-distract yung mga ads na yan. Kakainis. Ayan nyo, next time. Ano, di mo alam bakit baka naman, ano yun? Ano yung sipaip? Ano yun? Ano nga, paki-rephrase nga o reword. Patambay, hi Bernard Magtibay. So ang sabi ni Yusek dyan, elementary pa to ha, hindi pa tayo high school. Elementary, member daw siya ng cheering squad. Kaya lang daw nga, kailangan niya mag-quit kasi nga naiinitan yung balat, maselan sa init. So ayun, she has to quit. So hindi lang pala singer, dancer, ayan, ang na-discover natin, member pa ng baka naman sip-sip. Kaya naging paborito siya, no? Hindi, competitive nga daw eh. So, it means bida-bida yun. Di ba may ganun ba kayong kaklase? Ako, ang dami kong kaklaseng ganun. Aside from sip-sip na sinasabi ni Marie, may mga pabida, laging siya yung nakataas ang kamay. O, ito ang gawin mo, laging siya. Hindi nagbibigay ng chance sa others, laging siya. Ayan. O, ano pang ano natin? Sensitive, ah. Sensitive skin, ah. Diba? Yes. So, sabi nung auntie ko na kung pwedeng wag na ako sa cheering squad. So, parang nagtampo yung teacher. So, Mm. that teacher, hindi niya ako in-honor. So, syempre, Ay, luhaan Personal po. ng lola, di ba? Oh. Si Kayo nakaka-distract, may Power Ranger, may Ninja, yung pala yung mga pangarap niya. So, ibig sabihin, nung nagsip-sip, ay, sabi ni Marie, nung nagsip-sip nung grade 5, pero pagdating nga nung grade 6, mahalaga pa naman yon, di ba? Kasi pag grade 6 tayo, doon kukunin yung valedictorian, salutatorian, hindi siya naging honor. Hindi ko alam kung hindi naging valedictorian ang meaning or hindi naging honor at all. Ang alam ko nun hanggang 5, top 5, yun ay valedictorian, salutatorian, first honorable mention, second honorable mention, and then fifth honorable mention. So pag hindi ka kasali dun sa 5, wala kang honor. Pang ano to? Ano mga sinasabi nyo? Pakitanggal daw. Oo nga, ba't ba may ads yan? Panoorin na natin. May points naman yata yung ads, di ba? Para kay JTU. Oh, wag na nga ginawa pang excuse si JTU. Siya nga mismo yung nagpapatanggal sa akin ng ads. Maraming bida-bida, yun nga. Hindi, yung iba hindi naman matalino. Talagang bida-bida lang. Yung gusto sila yun nga, yung sabi ni Marie, ang tawag namin. Pwedeng sip-sip nga. Na uy, sila lang yung
Oo, yeah, teacher's pet. Iba kasi nung elementary kailangan may makabisado na po ang bag. Ano namang connection yan? Ganun ba sa inyo? Kailangan. Wala namang ganyan isip mga bata. Ewan ko ba? Bakit advanced siya masyado? Ano? Sige, let's play it again. Oh, pero hindi. Anong consequence nun? Ay, hindi ako umattend ng graduation. Grade 6, Oh, wow. di ba? Bata. Oh, bata pa lang si Yusek, hindi na siya maka-accept ng defeat. 'Di ba? Kasi ang akala niya sa pag-effort niya, naging siyang teacher's pet, nag-expect siya na siya'y magiging honor student. Ay, nung hindi niya na-achieve, 'di ba? Anong ginawa? Hindi umattend ng graduation nung grade 6. So, 'di ba? Ano na talaga siya noon, iba na, iba. Yung iba nga, gustong-gustong umattend ng graduation kaya di ba dati may mga toga hindi maka-afford ng renta, may ganun-ganun eh. Pero gustong-gustong umattend. Kasi di ba, minsan ka lang magiging grade 6. So, yun. Gustong-gusto kahit walang honor, yun ang ibig ko sabihin. O may classmate, oo, yun yung mga taga-bitbit, yung let's say tapos na yung klase. Nakaabang na, teacher, ako na magdadala ng books. Teacher, ako na magdadala ng bag mo. Yun, ano agad. O pang bundok tuloy. Rebelde kasi yun na nasa isip ko. Rebelde na. Grade 6 pa lang. O, di ba? Ano to? Villain origin story. Okay. O, stay put kayo dyan. Marami pa to. May high school pa. May college pa. So, ayan. Mga sino to? Zilch. Mga spotter. Ayan. Tuloy natin. Pa lang, pasaway na. No? Pasaway, ah. Diba? And then, kaya di ba, ano yung elementary, di ba? First year high school na ako, nag-start na ako maging academic awardee. I was fourth. So, and syempre, pagka you're aspiring for a higher parang honors, di ba? Yes. Kailangan mo magkaroon ng extracurricular activities. Okay. Ayan, so high school na tayo, naka-move on na, hindi umattend ng graduation ng elementary kasi hindi honor student. So high school, nag-a-aspire uli siya na maging honor, yung academic excellence. Yes. Pero ang auntie ko, ang auntie ko, ito, chichismis ko na, nung nabubuhay siya, ala Jaworski yun. Ako pwedeng ligawan. Aba, Pantay sarado. Pantay Ay, sarado ba? Bawal. Mm. Oo, nako, Diyos ko. At the time, bawal ako humawak ng phone. Pwede. Parang nung ganyan namang age, talaga namang hindi tayo pinaliligawan, 'di ba? Kailangan pa bang sabihin 'yun? Bata-bata pa high school, wala pa 'yun. So, para sa akin, hindi mo na kailangang i-brag about na ano ka, ayaw kang paligawan, ganyan-ganyan ka. Kasi bata pa tayo noon. Talagang it's natural na lahat tayo ay ayaw paligawan. Kasi even tayo, wala naman sa isipan natin yung ligaw-ligaw ng ganong age. Di ba, syempre pag may phone, hindi pa cellphone noon, landline. Bawal kasi, bawal ligawan. Bawal Hindi ako mag-abang sa nakahawak. phone, ah. Bawal ang phone Oo. call. Bawal. Diba? Tapos dapat sila lang sasagot ang phone. Pero hindi ako nagrebelde. Parang okay lang. Kasi tutok naman ako sa studies ko. So, hanggang sa second year, high school, academic awardee pa rin. Third year, doon nag-start na kailangan ko ng mas mag-extracurricular kasi fourth year na ako eh. Diba? Mhm. So, hindi pa rin ako pinayagan at that time na magparte ng COCC. Alam mo yung COCC, di ba? Yung magiging officer ka. Yes, Yeah. for our Papuntang for CAT, CAT. ROTC. Yes, mag- yes. Kasi co-ed kami. So, babae lalaki kami. So, ako, pinilit ko yung nanay ko, siguro third year na ako. Kasi yung ibang batch ko, second year ng Feb pa lang, pa summer, join na sila. Di ba ako nga mahigpit, hindi ako pinayagan, di ba? So sabi ko, mama, kung gusto mo ako ma-honor, you have to allow me. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. So, yung kinukwento niya, kasi baka may mga
May mga talandi. May mga talandi pero mas maraming hindi nung high school. Exceptional yung mga talandi. Mas maraming hindi. OC. So, ibig sabihin, nakaka-confuse. Diba nung elementary siya, ayaw niyang maging cheerleader kasi nga, mainit. 'Di ba? At yun yung dahilan kaya hindi siya naging honor student. Nagtampo yung teacher niya nung kumalas siya sa pagiging cheerleader. Ngayon naman, siguro, eto na, gusto niyang magpainit. Ang tawag sa amin yung, si 80 nga. Si 80 kasi pag third year ka pa lang, gusto mong maging officer na sa fourth year, dadaan ka dyan sa pagiging, ang tawag namin COLT, yung COLT. Hindi COLT 45 ha, yung may number ka, lalakad ka dun sa campus, may number ka, yun yung number mo bilang call. Pag naman escort, iba yun. Yung escort naman yung, di ba yung nag-drill, yung mga rifle, yung sila yung nagdi-drill. Parang ganon. Tama ba ang pagkakatanda ko? Naging, wow, astig si Marie. Naging captain daw siya nung CAT. Maganda cheerleader si Yusek ang sabi niya, elementary daw siya naging cheerleader. Parang ang nasa isip ko nga, bakit elementary? Di ba ang cheerleader nag-cheer do sa mga basketball players? Usually high school or college yan yung cheerleader. Pero ang sabi niya grade 5, nag-cheerleader. Samantalang wala namang ano bang PE natin nung elementary. Hindi kagaya nung high school may PE ka talaga eh. So yun, nako-confuse din ako doon. Yeah, Colt Maries. Third year yung Colt. Private yung nagdi-drill. Private yung, private ba yun? Yung escorts ang tawag. Iisa ba yun? Kaya do lagi kang galit, Marie. Sabi ni Limwell dyan. Kaya alam nyo na kung bakit ganyan si Marie. Pati si Marie, nadidiscover natin. Tuloy. Pinayagan ako. So, nag-start ako sa COCC. Third year na. Ako na yung pinaka-late. Nandito na ang totoong number 1. Ako at ang Sinio, Fantastic Tocino. Gawain Nagalit sa na naman ng 100% young viewers pork. ko Kaya may dyan. tamang lambot at sarap ng tocino. Fantastic talaga! Eksena ka? Fantastic! Ang number 1. Walang hassle sa Palawan Aba, Express. dalawa Pero pa. Agad ang tanggap sa branch. Sa Palawan mo na Sino mga yan. hindi pa nagpapadala sa Palawan? Late ako. So, nag-start ako siguro mga July. Date na, di ba? Sabi ko, actually, ang purpose ko lang naman, nainggit kasi ako sa mga classmates ko sumasaludo. Mga officers nila. Di ba? Third year Mga kasi may uniformed officer ka, di officers, ba? yeah. Oo. Oo, saludo ka. Di ba? Sabi ko, gusto ko rin sumaludo. Diba? Yun lang yung purpose ko. Remember, i-emphasize ko lang ha. Road to Premium, oo nga, pasensya na. Next time, promise. Exempted, ang may exempted doon medical. Let's say may asthma list, di ba? May mga ganon. So anyway, balik tayo. Ang sabi ni Yusek dyan, kaya lang niya gustong maging cult. Yung cult yun, di ba? Yung third year. Because gusto lang niya yung sumasaludo. Hindi siya sasaluduhan ha. Gusto niya lang yung sasaludo siya sa makakasalubong. Which is, ako ayoko noon. Kasi nung nag-cult ako, ang dami mong sasaluduhan, di ba? At saka pag hindi mo napansin na officer pala yung kasalubong mo, may punishment ka. Pag hindi mo lang nasaluduhan, sa akin hassle yun. Anyway, siya gusto niya yun. Hi, Eladio Socorro Jr., hello sa'yo. May migraine, kasi pwedeng lalong ma-trigger yung migraine. Sino ba si Limel ngayon ko lang nakita? Next. Sumaludo. Malalim po, malalim ha. Oh, yan. Reasons ko, di ba? Yes. So at that time, well, I did not aspire for any higher position sa CAT. Basta gusto ko lang sumaludo. Tapos, na-intriga lang ako siguro kasi ako simple lang ako eh. Simple lang ako si OCC. I was not really aspiring for anything. Basta gusto ko maging officer lang kasi para extracurricular. So, Yes. Una, ang sabi niya, gusto niya lang sumaludo. Sino ba namang, it doesn't make sense to me na mahirap maging, di ba, may extra job yan, may mga extra tasks. Ang hirap nun na dahil lang gusto mong makasaludo, gusto mo nang sumali sa ganyan. It doesn't make sense to me. And then later on, ayan nga, narinig natin, gusto niyang maging officer. Basta ganun trip. Mari, di ba nakakainis? Ako din, nagtatago ako sa mga puno.
Kakainis. May talpak. Wala kahapon yan. Nung isang araw ba yon yung nagpatalpak tayo? Ayan, next. Yung core commander namin babae. Ito talaga intriguing to. Kaya siya yung nag-lead kung ba't ako napunta maging mag-law. Oh, yun. Sabi Yun na. niya, Yun na. ito na. Di ba? Naka-formation kami. Tapos sabi niya, lahat kami, kasi bandang dulo ako, medyo mas matangkad ako ng konti. Sabi niya, sino uuna? Nag-graduate kayo. Anong gusto niyong position? May iba humble. Diba? Humble sila. Sabi na, ma'am, gusto ko, first aid. Niya. Hindi, yung totoo. Sabi ng core commander. Ma'am, platoon leader. Di ba parang laging ganon? Kasi pag tinatanong ka, pa-humble ka eh. Sa akin, parang nakakainis. Kasi baka naman yun yung talagang gusto nung batch ko. Di ba? Nung kabatch ko. Baka gusto niya yun lang talagang posisyonin. Ibig sabihin, bakit siya maiinis? Na hindi nag-a-aspire nung highest position ng bilang estudyante, which is corps commander, tama ba, Marie? Commandant yung commandant, yun yung teacher, tama ba ako? Yung sequence na yun. So, ang kanya is, pag sinasagot daw, corps commander is babae. Pag sinasagot daw nung kanyang mga kasama, yung corps commander, sa tanong na anong gusto mong maging, platoon leader lang, first aid, ibig sabihin, naiinis siya. Ang akala niya, yun, pa-humble effect. Yun ang akala niya. What if yun ang gusto talaga? Di ba ginajudge mo na yung mabasa mo na tayong comment. Pag officer ka na, taga-bit-bit ka na promoted na, ay, Miss A! Hello! Dinalaw mo pa ako sa baybabay, yung kumare mo. Hindi ka ba interesadong, history to nung kumare mo mula elementary? Ayan, sige, thank you sa pagdaan. Thank you. I'm watching you also. Hi, Los, walang masama kasi high school dyan. Ano yung masama? Ang akin is masama yung ginajudge niya, Hi, Los, diba? Na ang pangarap lang nung kanyang mga is hindi corps commander, lower than that rank. Iniisip niya masama. Diba? Ayan, next. Sabihin nung core commander, hindi, yung totoo. Parang sinungaling, di ba? So, nung dumating sa akin, Castro, sabi niya, anong posisyon gusto mo? Sabi ko, core commander, ma'am. Diba? So, na-intriga si core commander. Diba? Ano yan rebelde nung elementary High school naman, anong gusto mo? Syempre yung pinakamataas, core commander po. So, syempre ang feeling it's either, depende sa pagkakasabi mo Kung sinabi mong, idol po kita, gusto ko rin core commander like you kasi I admire yung yung way mo ng paghawak sa amin o platoon ang tawag ba doon o squad. Pero hindi yung sinabi niya core commander. Di syempre 'di ba? Iba yun depende sa paano mo sinabi. Sa teacher siya nainis. Kasi yung position niya yung Posisyon ina-aspire niya pala. ko. Oo, di ba? Pero, Challenge yun. di ba? No, actually, ang reason ko lang for saying na core commander, kasi wala nang tataas dun kundi commandant, di ba? Oh, yes. Alright. So, Commandant. nabi ko lang yun kasi naiinis ako sa kanya. Hindi, wala akong balak na maging hello? Go, Yes. go. Ito. Go ahead. Wala ako. Wala akong balak na maging core commander kasi hindi ko nga siya in-aspire. Kasi gusto ko nga lang sumaludo, di ba? Oo, Dahil nga, di yeah. ba, para bang laging sinasabi niya doon sa mga kaklase ko, sa kakabatchmates ko, hindi, yung totoo. Di, sabi ko, kung kukuha ko na mas mababang position, sasabihin na naman niya sa akin, ano talaga yung gusto mo? Pero sinabi kong core commander, ano siya sasabihin? Kasi yun na yung pinakamataas, di ba? Yes po. Yeah, makes sense. Ang gulo ng mindset, no? Core commander. Ang gulo ng mindset, no? Na naiinis siya. Tsaka hindi naman siya pwedeng maging threat doon sa core commander kasi yung pagiging core commander niya, siya yung magiging kapalit. Tama? So, ano magiging threat nun? 'Di ba? Hindi naman mag-e-election parang sa government na mag-election tayo, i-impeach si ganito, impeachment, blah blah. Hindi, 'di ba? She would wait for her turn next year. Tama ba, Marie? Kami naman, yung aming core commander,
medyo kubado, yung medyo kubado, lalaki siya. Ang tawag namin Corcovado. Alam mo naman pag high school, mga okray. So, yun na, pinalaki na yung issue na yun. And eto to, ano ang naging resulta nito? Makes sense. Yun lang. Pero hindi ko naman talaga binalak. But because of that, siguro yung bravery ko na sabihin Corps Commander. So yung mga ibang classmates ko, parang they're looking forward na ako yung maging Corps Commander pero hindi ko siya feel at that time. So, naintriga si Corps Commander, mga barkada niya 10, wala silang ginawa sa akin kapag may formation kundi parusahan ako. Grabe naman yun. Straw, ka. Lahat sila, 10 sila. O, di ba, may jumping jack, may Imagine nyo yun. Totoo ba yun? Pag ako nga maparusa ako kasi no, nang ginagawa sa akin, tagagawa ako nung assignments nila, 'di ba? Nasa 4th year sila, ako sa 3rd year. Yun ang ginagawa sa akin kasi mahilig nga ako niyang research. Yun, tatawagin, igawa sila ng assignment, ganyan. Ibig sabihin, 'di ba may talaga namang may punishment, pero yung 10 tao yung nag-punish daw sa kanya. Dahil lang ang sagot niya, gusto ko maging Corps Commander. Eh siguro nayabangan. 'Di ba yung mayabang yung depending sabi ko nga, depende sa pagkakasabi. Eh siguro mayabang. Kaya napagtripan nung magbabarkada, no? 10 daw yung nagpaparusa sa kanya. Imagine yun nga, isa lang yung nagpaparusa sa iyo, hirap na hirap ka. Imagine i-gang up ka nung 10. Sabi nga, jumping jack, push up, and all. Pero 10 ang magparusa sa'yo. push-ups. Sabi ko, chicken lang yan sa akin. Wow. Give me more. Athletic pala si Ator. O, diba? Ang yabang tuloy. Yung babaeng ayaw mag-cheering squad at naiinitan, sasabihin ngayon, chicken. Di ba saan ka ba ipapanish? Ay sa field. Kami usually sa field. Hindi kami pinapanish sa air-conditioned na room. Sa field. Oo nga, ang yabang nga. Grabe no. Mamaya payabang pa to ng payabang. Attorney. Diba? So, sa akin, tinatawanan ko lang yon kasi siguro mataas yung tolerance ko sa pain. Hindi ko yan minamind. I don't mind them. I didn't mind them at all. Ayun. So, Ay kasi auntie, gumugusto ka eh. 'Di ba? O, ayan tuloy. Tapos ganyan pala siya, kahit nahihirapan, hindi niya aaminin. Parang ngayon, binabatikos, di ba pati si Naboying, imagine nyo, binabatikos siya, parang wala lang. Mataas ang mataas ang pain tolerance. initan nila ako, mas lalo ako na-challenge. Diba? So, lahat na lang ng pwedeng gawin, ako yung nangunguna. Diba? So, pag umakyat ka sa mataas na, magre-repelling kayo, mataas yun, di ba? Di, ako na una. Eto na, i-cut ko na yan. Pupunta tayo dun sa kay Attorney Libayan. Nagtanong si Attorney Libayan dito eh. Ambi pala kasi siya, verbal. Ambi in what way? Sa field din kami dati. Spiritu nung high school, nag-CAT ako, nangitim ako ng gusto na mayat at namatay ang kuko ko sa paa. Ang hirap nga eh, 'di ba? Pero narinig niyo siya, 'di ba? Enjoy na enjoy siyang pinaparusahan. Na ang gusto lang daw niya ay sumaludo, kaya siya nag-join. So ano ba yung mga yan? May babasahin lang ako ha. Ano yung kind ng person na kunyari low-key? Parang low-key siya dyan, pero ang totoo, ang gusto niya, spotlight. Mamaya may pageant pa yan, stay lang kayo. At pasensya na sa mga magiging commercial. May beauty pageant pa yung sinalihan mamaya. Kasunod, medyo malapit na. Nag-a-act sila na hesitant, pero yung eyes nila, magla-light up pag in-offer. Kagaya niyan. Sabi niya, ayoko, gusto ko lang sumaludo. Ayoko naman talaga maging Corps Commander eh. Pero bakit niya tinanggap? O, 'di ba? Kung ayaw, is ayaw. Ireland's Daily Dose, pareho. Makapal ang tolerance sa pain, sa physical, makapal din sa emotional. Ang tolerance. Hi, Baby Ninja. Naku, may ninja na tayo. Sino ba si Baby Ninja? Ayan.
ang take siya ni Attorney Claire ay parang pinanganak ako para gawin ko 'to. Ako yung ano, tagapagligtas ng kalawakan. Gano'n yung ano yun para sa akin ipokrito yung gano'n, yung ayaw is ayaw. Marami nangyari, ayaw is ayaw, yung sa school, 'pag sinabing ayaw. Na-instance kami na nakuwento ko 'to kay pastor last night. Let's say 8 yung posisyon, president hanggang PRO. Nung college to first year to fourth year, lahat may pipiliing 8. So yung 8 iboboto. Yung highest vote, yun ang president. Second to the highest, ganon. Hindi siya yung president magbobotan. Maganda yun, di ba yung the tables ng open for yun nga, yung position ng president. Then iboboto sino yung palagay nyo appropriate. Pangit yung ginawa sa amin. Imagine, kagaya ko first year, ako yung madaming boto. Hindi ko alam kung bakit ako yung pinakamara. Parang si Robin Padilla. Hindi niya akalaing number 1 senator siya. Kasi nga, naboboto siya. Hindi dahil sa kami yung pinakang matalino, pinakang popular. Siguro sa lahat ng papel, nandun ka, kahit ika-8 ka. Diba? So yun, ayoko is ayoko. Hindi talaga. Kasi for me, hindi ko kaya yung ganong position na first year pa lang. Mas deserve nung mas higher year, 'di ba? So 'yon. Ayaw is ayaw. 'Yun lang yung point ko. Ayaw is ayaw. Hindi igagrab. Silent scream, hello. Tambol natin, hello. So yan. Punta tayo sa question ni attorney. Ano bang may kodigo ako dito ng ng time frame 1 and 20. Tingnan nga natin si attorney. Dito ba 'yon? From era to Ako era po. to era, the fun goes on. Shakey's 50 years. Huwag lang magbibigay ng self-defeating statements. Ay, oo Tayo naman. eh. Tayo eh. Yan. Yan tayo sa hashtag. Okay, Gamer yun na yan, si Pavel. before we ask Attorney Claire our next question, special shout out to Direct Freddy. Nandito na rin po siya sa ating Discord Direct. server. Reg, may, Hello, may Direk. pinapatanong si attorney. Diba? Ayun Yes. muna. Yes. Ayan, Attorney Libayan, may patanong-tanong ka pa dito, ha? Tingnan nga natin, anong tinatanong? Ano po yun? Hindi, attorney di ba yan? Attorney Libayan, Attorney Libayan, shout out to you. Magandang gabi. Kitang-kita sa ating Attorney comment section. Libayan. May pinapatanong si attorney Libayan. Yes, sabi po ni Attorney Libayan, patanong naman most embarrassing moment sa law school po ninyo, Attorney Claire. Uy, interesting Oh, wait. question. Attorney no? Diretso. Siguro, ang daming throwback, daming memories, no? Shout out kung sino ka man. Siguro si Attorney Libayan, nanonood nga. Napapansin siguro ni Attorney Libayan, ito ko lang thought, na puro papuri to kay puro papuri to kay Yusek, yung puro papuri sa sarili. Gandang-ganda sa sarili, galing na galing sa sarili. Tanungin ko nga, ng embarrassing moment, 'di ba? Kim, daming throwback. Oo, ang dami. Ini-skip ko na lang. Kaya may listahan ako nung gusto ko lang i-discuss. Kasi 3 hours, hindi naman kayo magtsatsaga sa akin ng 3 hours. At saka puro commercial. Hindi naka-premium. Ayan. Ano ang sagot? Alam mo, teka lang, most embarrassing. Parang wala akong matandang most embarrassing kasi parang puro lahat so far okay. Alam niyo ba? Di naman. Alam niyo ba? Nanalo ako ng Miss UST Law because sumali ako ng sorority. Oh, Ayan na. Ang sabi niya, Jaita Castillo, ang sabi ni Yusek, ni Attorney Claire pa siya dyan, sa tanong ni Attorney Libayan, ano yung embarrassing moment? Walang matandaan. Ako, nung high school, ang dami kong recall. Ano yung mga embarrassing moment, diba? Kayo din, I'm sure, may mga embarrassing kayo. May debate. Anong oras ang debate ni Kayu? Perf? Oo, sige. Maganda nga, may debate. Anong oras? Uy, Ma'am Achi, kinaya ko nga. Iba naman yung si Kayu. Kakayanin nyo ang LS. Nagtsaga kayo sa 5 hours. Sige, bilisan natin. Baka may debate na nga si Kayu. Anong oras ba yun? Next. Wow. Yun, no?
Oo, kasi para siyang part ng dapat kong gawin para maging sister ako ng Regina. Mhm. Okay? Si At pala the siya. time, so, hindi ko siya sabing embarrassing siya. Kasi, pero at that time kasi, kagagaling ko lang sa initiation naman ng babae, walang problema, madali lang yan. So, yun yun siguro, pinasali ako, wala akong kadaladalang damit. Wala akong kadaladalang, So, ang sagot niya sa tanong ni attorney na kahiya-hiya is pinasali siya nung sorority, siguro requirement yun, na sumali siya dun sa pageant na hindi siya ready. Yun yung task siguro. Yun ang pagkakaintindi ko. pang beauty pageant, di ba? Wala. So, yung mga naging sister ko yung nag-provide ng damit. Tapos, ang size ng sapatos ko at during that time, mga 5.5. Ang liit, di ba? 5.5 Malaki yun, lang. attorney. Malaki yun sa Malaki na ba babae. yun? Oo, malaki yun sa babae. Yeah, usually it's 7-8. Malalaki yan. Oo. Para kayong McDonald noon, Attorney Claire. 5.5, maliit lang yun. So direct. Tapos, yung clear, yung isang Anong pagkakaintindi niyo sa Anong alas 8 pa, sige, tapos naman na tayo doon, tapusin natin. 8 p.m. kay Kayo tayo. Sino ka-debate ni Kayo? Saan? Sino yung ka-debate? Embarrassing moment pag nakita si crush. Naku, yung iba nagbablush, nagtatago, yung iba pa-cute, no? Si Kainaro. Alright, sige, 8 o'clock. So, ang pandinig ko sa shoes niya dyan, kasi sabi ni Direk Freddy para McDonald's. Ibig sabihin, maliit yung paa. 5.5 ba? Tama ba ako? 5.5. Then yung pinapahiram na shoes ng mga sisters ay, and is it 7 or 8? Kaya McDonald's yung bangka pag sinot yung shoes. sister ko, siya yung may sapatos sa mataas, pero ang size sa sapatos niya yata is ocho. Sabi ko, hindi ako sasali kung ganyan kalaki yung sapatos. Diba? Mm. Ang pinahiram sa akin, pump shoes lang, medyo hindi ganun kataas, pero red. Meron kaming parang segment doon na dapat naka-uniform kami. Ang uniform namin at the time, yung parang barong, kulay na cream, and black, skirt. So, i-shortcut ko na lang yan. So, ibig sabihin, inilakad niya yung shoes. Di ba sa aming mga babae, ang hirap noon yung hindi mo size. Kay masikip yan or luwag. Hindi ka makakalakad talaga yung catwalk na tinatawag, yung hindi ka makakalakad. And then ginawa daw niya dyan, since red nga yung shoes, minatch niya sa belt. Nagkumuha siya ng belt na red para naman color coordination. Malaki naman. Ewan ko, baka mali yung pagkakarinig ko, pero the fact na nagsabi si Direk Freddy ng McDonald's, alam niyo yung McDonald's, di ba malaki yung shoes? Oo, andyan si Sento. Mga memories nga. Mga memories ito. Andyan pa. Nagkakakaktus pa rin dyan si Sento. Sabi ko, ano ba, Opo. Duy? Ba red shoes? Tapos sige, ganito na lang. Bigyan mo ako ng red belt. Pa? Anuhin na natin yan. Na natin. Interpolation pala to. Interpolation. Interpolation, diba? So, may follow-up question. Siguro Wow. nila, okay yung question, okay yung sagot ko as compared sa candidate nila. Basta dyan, tinanong-tanong siya, tinanong-tanong, I think siya yung nanalo. Yung hindi ready na sinasabi niya, maliit lang 7-inch, parang average sa akin, yung size na yun. Hi, Miss Ekle. Good evening to you. Hello. Thank you for watching. Ayan. Anong mamaya, kaya naman yung kaya naman yung sa baba. Orgasmic pa rin. Oo, ang ganda ng boses. Very maganda talaga. Buong buo. Bagay na bagay siya, no, maging host. So, ang nangyari dyan, yung sinasabi ni Yusek na inutusan lang ako, pinasali lang ako dyan sa beauty pageant. Pero ang sabi niya, andyan na ako eh. Ano bang time frame nun? 1:43.
Punta tayo sa 143. Clear? Hello, attorney? Yes po. Nadidinig Ayan. ako. Yeah, Opo, yeah. okay na po, Yeah, attorney. good, Yes. good yung audio. Okay. Yun, we have a question here from Attorney Libayan po, which Mhm. is very active at the comment section po ng ating live stream. Sabi po niya, Attorney Claire, no? Sabi ni Attorney Libayan, ano pong public office kaya na pag in-offer kay Attorney Claire, ibibitawan niya yung practice niya? Ayan na. Talaga si Attorney Libayan, no, nakakadalawa na. O ayan, tumanong uli. Dung 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 dung. Ano kaya? Ang sagot ni Attorney Claire. Umiikot-ikot ang pasensya kayo na wala kasi ako sa house, nasa lakwat siya. Ulit nga. Bakit umiikot-ikot ka pa lang? Ang ganda pa naman ng sagot dyan. Ulit. Claire? Hello, attorney? Yes po. Nadidinig Ayan. ako. Yeah, Opo, yeah. okay na po, Yeah, attorney. good, Yes. good yung audio. Okay. Yun, we have a question here from Attorney Libayan po, which Mhm. is very active at the comment section po ng ating live stream. Sabi po niya, Attorney Claire, no? Sabi ni Attorney Libayan, ano pong public office kaya na pag in-offer kay Attorney Claire, ibibitawan niya yung practice niya? Ayan na. Mhm. Dung 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 dung. Ano kaya? Ang sagot ni Suspense. Attorney Claire. O, dyan siya nagbabuffer. Ako ba to? Sinususpense yung sagot ni ni Yusek eh. Ang sabi, anong office? Yung may offer sa'yo, nabibitawan mo yung posisyon ng pagka-lawyer. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Hello? Nabitin pa. Nabitin. Sa kanila pala, si Nagkaroon ng Yusek pala suspense, no? yung nawala. Kailangan may Yes. suspense. Mhm. Yes, Yun po. yes. Opo. Go ahead po. Uy, meron sa akin tumatawag. Ang pangalan niya suspected spam. Kayo ba to? Ay, hindi po, hindi po. Ignore na lang po yun. Ay, baka si ano to? Expected Hindi ko spam? na. Walang number eh. Pati ba naman baka yun po, yung Suspected Yusek? spam, ignore. Mukha si ano to? Mukha si Jerry. Hindi po. Hindi. Aray ko. spam talaga yan si Jerry. Yung suspected spam. Suspected Totoo spam. po yan. Expected Sinasabi talaga ko na nga ba, spammer kay spammer. Anyway, Ouch. Line 1 eh. kaya pala napaputol-putol si Attorney Claire, may tumatawag. Oo, akala ko tuloy Sige, ako you may yung choose to lahat. ignore that, Attorney Claire, kung Mag-change name spam. na ako, Journey to Spammer. Anong sagot, Attorney Claire? Siya yung naghahang ha, hindi ako. Siya pala yun, yung nagbabuffer. Ang tagal naman, pa-suspense pa. I-ano nga natin, i-forward. Ano ba yan? Yusek? Anuhin nga natin. I-forward ko na. Naku, nabibiti ng mga viewers. Ano na yan? Bakit nag-iikot-ikot? Okay naman yung wifi ko. Connected and secured. Bakit ganun? Bakit ka nagahang? Nasaan na tayo? Nasa 1 and Kasi wala naman siyang lawyer nakatabi. 1 and Opo, 40. Tsaka Diba? underdo, Claire. Hello, attorney? Yes po. Nadidinig Ayan. ako. Yeah, Opo, yeah. okay na po. Yeah, good, Yes. Pang Miss Oo, mahirap Baka may iaalok si attorney. Yan, nahirapan ako. Kasi, RTIA Kasi pa sumasagot- ayaw nyo? ano? Ay, sorry. Disclaimer Private po. yun. Public office. Ang tagal niyang sagutin ng question ni Attorney Libayan. Ano ba yan? Ayan, no, hang siya ng hang. Ako bang buffering? Ako talaga? Shout out na lang. Loading sa akin. Loading din sa Liz. Oo, kasi sa akin siguro. Bakit ganun?
Kaya nung nagkaroon ng a big and sudden twist of events at kung titingnan ko yung LSN, nakakalungkot lang. Correct. Mahirap Painful magsalita ng reminder. tapos. Pero wala kasi akong balak. Mm. Kaya kasi baka, Oh. ayoko kasi, baka sabihin, ay, nagsinungaling si Atty. Claire kasi pumasok pa rin. Pero, hanggat kaya, ayoko talaga. Pero Oo, open pero po, attorney. Kung halimbawa, Opo. hindi na talaga kaya Oo, so, pigilan, Mhm. mahirap baka mabaril ako sa ulo agad Okay, we Siguro understand po. Pero sige ah, po, categorical question na lang. Sa expertise po ninyo ngayon sa inyong profession bilang lawyer, ano po so nahirapan siyang sagutin yung tanong ni Attorney Libayan. Yun na lang yung ano dyan. Yung tanong, nahirapan siya kasi nga deep inside, meron siyang motibo. At alam niya, pag dumating yung time na yun, igagrab niya, ayaw niyang maging resibo itong LS, di ba? Na ibalik sa kanya, sabi mo, ayaw mo, yun. Wala, solo lang ako eh. Limel, solo lang ako ngayon sa ano eh, nasa ano kami, baka kasi hindi naman, wala ako sa house, pero solo ako dito sa connection. Baka mahina yung connection nila. Oo, siguro. Siguro yung ano, yung connection dito sa po ano yung pinakatingin yung Sure. fit na position sa public or public position sa sa government, yung pasok dun sa expertise niyo? Yun. Posisyon na naman ni Tulfo yan. Ikaw naman talaga, mga tanong mo. siguro kung hindi DOJ, sa ombudsman. Oh, Naku, ayan na nga. DOJ, ang sagot, no? DOJ or ombudsman. Naku, delikado ang posisyon mo, boying. Saka yung sa ombudsman. yeah, actually, yeah. Well, makes sense actually. So, thank you so much. Mm. I hope Attorney Libayan na-answered ni Attorney Claire yung question. But anyway, a shout out also to Teacher Mark Reacts, which is also in this server as well. Kakarating lang po ni Teacher Mark. So, Wow, si TMR, andyan Teacher din. Mark. Kompleto, si Kayu. Aba, si Gossip na lang ang wala dyan. Si Mang Rene. yan, say hi. Hello po. Hello po. Ang Pasensya number na one po, teacher in medyo, Thailand named Mark. medyo late kasi ayan, medyo may sinat pa. So I'm trying my best para masama kayo guys. Wala ko. Ayun, maraming salamat Teacher Mark sa inyong presensya. And let's go further guys, no? Puntahan natin yung medyo personal side ni Attorney Claire, no? So napag-usapan na. natin kanina halo-halo more on about yung kanyang pag-aaral, yung kanyang quest, no, para sa makarating sa kanyang profession ngayon bilang isang lawyer. So punta tayo ng So, okay, hindi ako marunong. Nung pagbasa ko ba makita yung pagbaba ng resolution. Kasi nakaset up ko prior sa live. Hindi ako marunong during kung paano ko medyo a little bit of personal side ni Attorney Claire. So Papayo, would you care to, ask Attorney Claire a question about her personal side? Ayan, dadako na tayo sa personal side ni Attorney Claire, no? So, attorney, outside the courtroom and outside the broadcasting station. Papayo, sino wala naman akong po? madinig. Wala po. Wala. Refresh. Ay, reference siya. Okay. Hello, about mic check. Papayo, Papayo, nadidinig ko. Ulit. Si Regine, Reg? Opo. Nadidinig ko sa kasi Papayo. Kaka-technical din. Yan. And attorney, so sa personal sa personal side naman tayo. So Papayo, nagsasalita ka ba? Yes po. Yes, nagsasalita po siya. Di ata naririnig si Papayo. Okay, ako muna yung lalabas. Exit ko muna, Papayo. How about me, Attorney? Rinig niyo po ulit ako. Oo. Si Reg po ito. Okay, yan. Si Reg. Papayo, Yes. Opo. Exit ko muna. Balik na po. Papayo, welcome back. Try mo ulit. 1 year Yan ago ko lang si pa to, Direk. 1 year ago, yung tanong kanina. Okay, I'm back. So, ayun, attorney, dako tayo naman sa personal, sa personal. Tanggalin muna natin yung prefix na attorney for a bit. And sino naman po si Claire Castro outside the courtroom and outside the broadcasting station? Okay.
Siguro si Attorney Claire yung simple. Simple pero mahilig sa cute na shoes. Uy, sapatos. Simple na, May kilig yung tawa. diba? Simple. Ginawa ko na Kim 360, tama? Okay lang ba yon 360 or lower than that? Nahanap ko na yung sinabi mo. And yeah, Mike Revilla, hindi pa naghahalo ang tubig sa langis. Mga kampon-kampon pa. So, yun, tingnan natin, naka 320 siya. Pag nag-buffer pa rin, ibaba ko pa. So, shoes daw, shoes lover, para pa lang si Imelda Marcos. Na hindi inggitera. Siguro Shoes lover na hindi inggitera. kaya siguro hindi ako nag-aspire ng maraming bagay because hindi ako inggitera. Oops! Hindi daw nag-aspire ng maraming bagay. What do you mean? Kung anong makita ko sa inyong magandang bag dyan, kahit mahalin, hindi ako maiinggit. Kahit anong makita kong alahas na magaganda dyan, hindi ako maiinggit. Yun. So, Pero parang ano, attorney, okay lang pala sa inyong makita yung mga mga LV, mga ganun, di ba? May kilala kasi ako, laging may picture na ganun eh. Yan naman, Churi, yan naman churi. tulpo yan. Churi. Tulfo na naman. By the way, di ba, si Eden, ang BFF ni Attorney Claire, ni Yusek, may offer si, sino yon si Daryl Yap na LV bag, di ba? Ayan. Si Auntie daw, hindi simple lang daw si Auntie. Walang Duterte yung bag, ayaw niya. Okay, sige, tuloy. Maniniwala ba kayo? Tsaka hindi siya mainggitin sa material things. Pero how about power? Diba? She's talking about material things dito eh. Hi, Verbal. Hindi. Mark, pero- ano naman yan? Issue yan ah. May disclaimer naman tayo, may disclaimer. May issue na naman kayo eh. Si Mang Temyong, andyan. Magkakabati pa sila. Ayun si Mang Temyong yung nagsalita. Huwag ganun. Parang sa akin, instead na ibili ko siya ng mahal, kasi baka bili ko nga siya ng mahal, tapos wala naman palang wala man yung wallet ko, di ba? Saka ito siguro ako, tama. ang hirap kasi nitong sabihin, pero kapag may nakita ako siguro sa kalye na, tulad kahapon, mababaw to hindi naman ako rich eh. May bibilin ako sa isang Spoiler alert, mag-aala SRT siya dyan. store. Tapos may nakita ako isang bata umaaligid. Tapos nadinig ko yung yung tatay na nagbibisikleta. Huwag natin bilhin yan kasi mahal. Sabi. Pero bata siguro mga 4 or 5 years old. Tapos sabi ko doon sa tatay, ano ba yung gusto? So yung kilalahan na daanan ko lang. Kasi bibili din ako doon sa store. Tapos, pagpasok ko, pumasok yung bata. Sabi nung nandig ko sa tatay, gusto niya yung parang coconut juice. Binigyan ko siya. Sabi niya, hindi, tinuro ng bata yung ice cream. So, binigyan ko yung bata ng ice cream na maliit. Sabi niya, ayoko ng ice cream na maliit, gusto ko yung malaki. Demanding pala Kinuha ko yun. yung malaki. demanding pa. Diba? Demanding yung bata. Kinuha ko yung malaki. Binigay ko sa kanya. Sa gulat yung tatay, kasi sabi niya wala siyang pambayad. Sabi ko, sige na po. So, yun ako. Siguro, ganun. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kaya ko naman lahat, di ba? Hindi ko naman kaya magbigay lahat. So, sabi nga, wag na nga yan si Banat ba? Ewan ko ba ba't sinasuggest yan? Ano siya dyan? Di ba yung mga good deeds, wala namang, yun ang kanya ginawa niya. Example niya yun sa tanong na simple lang siya, di ba? Kailangan niyang gumawa ng proof na namigay siya. Feeling, di ba? Parang ganun sa SRT din, di ba? Yung sinasabi niya. Kasi kinikriticize niya din. Yung good thing na nagawa mo is tama na yun, nagawa mo na. Tsaka alam nyo ba, hindi ako dyan, yung pakikialaman. Let's say may bata, nag-iiyak, ayaw bilhan ng ice cream ng tatay. Or minsan junk food kasi bawal. May nire-respect ko yung gusto ng parents na ayokong konsintihin yung anak kasi sometimes hindi pera ang reason. May bawal. Let's say, madalas magka-tonsillitis, mamagayang tonsils.
Ayaw ng mga sweets, ayaw ng yung mga ganyan, malalamig na sweets, kaya ng ice cream. O yung junk food, binabawal. So, yun. You respect din naman yung parents. Saka may ganun yung, let's say nga, walang pambili. Di ba naiinsulto rin minsan yung mga taong ganun, sensitive. 'Di ba? So yun, nakialam siya diyan, nagbida-bida pa rin, bida-bida siya diyan. Oh, 'di ba yun yung title naman natin, bida-bida. Lagi ng 10,000, 20,000. Or a hotel. Hindi ko yun kaya. $5,000, mga ganun. Diba? Yung kaya lang nandoon, yung presensya ko, nandoon, kung kayang tulungan, sa maliit na bagay na you can make people happy, kahit pansamantala. And at the same time, ito pala, ayoko pala ng pinupuri. Oh! Kasi shy ako. Ayaw nyo po ng Parehas tayo, pinupuri? attorney, Pinupuri. Tumataas yung balahibo ko na pagka, okay, sige, ganito. Nung bata ako, syempre pag dalaga ka, Wait. Ay, JTU ako kasi wala ako sa house. Nasa resort kami. Baka yung connections dito. Pero dito sa isang ano namin, ako lang yung nakakonect. So, baka ewan ko. Pag sa lobby kasi, yun yung sharing. Ang alam ko ako lang, baka mahina kasi yung location. So, anyway, pinababaan ni Kim yung resolution. Oo, mahina. Naglalag pa rin ba? Okay na nung pinaano ni Kim, nung pinatawag diyan, pinababa niya yung resolution, diretso na. Okay na. Kanino ba nagbabuff? Bakit nga? Baka sa inyo. Sa akin hindi na nagbabuff. Sino yan? O diba? Sabi kayo kasi pinupuri niyo ako, nagogoli tuloy sila. O diba ang sabi ngayon, ayokong mapuri kasi naninindig daw yung balahibo niya pag pinupuri siya. O diba? Sino yung mga yan? Nako, Raging Pinoy, si JT yung makakaano. Basta si Direk Freddy yan, Papa Yo, si JTU, si Reg Adam, si Sento, si Yusek Claire, si Attorney Claire, si Mang Temyong. Ewan ko kung sino pa yung nalimutan ko. Kaya pala minsan may buffering. Baka internet nga. Siguro affected din kami, kaya kanina, tama naman yung tip. Lahat pala kayo. So, may problem. May problem sa sa system. feeling ka. So, kapag may mga guys na nandiyan dyan, iiwas ako. Ganon. Pag sinasabing, ay, ang cute mo or ang ganda mo, nasa shy ako. Or ang galing mo, ganyan ka, nasa shy ako. May pinapatamaan ka ba, attorney? May kilala akong ganyan, ha? Ganun ba? Hindi ko alam. Basta yun ako Parang nahihiya ako. So, yung sinasabi niya admiration, di ba? Kayo ba? Nasaan yung mga babae? busy, hindi comment, di pa natutulog. Oo nga, no? Yung tagal nung chika. Kaya okay lang yun. Okay lang. So, daw siya? Shy siya sa mga compliment ng, let's say, ng boys, sasabihan maganda, ganon, or anything positive, shy daw siya. That was before, di ba? Mas gusto kong ako yung nag-treat. Mas gusto kong ako yung, kunyari, birthday ni Direk Freddy. Mas gusto kong ako yung nagbibigay ng surprise, party, instead na ako yung bigyan. Ayun, Ganun. Totoo ba yun? Yung mga nakasama ni Yusek, totoo ba? Tolerable kasi, oo nga. Kasi wala naman hindi naman naka-close up din yung Basta mahalaga yung voice nila, kay Clear. May hiya siya noon, ngayon wala na. Buti wala din nga si Mang Rene, absent siya dyan. Ewan ko kung anong itatanong nung matapobreng yun, kung andyan. Direct, birthday reveal na, Pag pala, yung nag-i-skip ako, medyo matagal siya bago makabalik. Pag nag-i-skip. Dapat pala, lang to, pause and no? Bababain pa natin yung quality. Ayan. Nung inano ko siya, nung finorward ko siya, nagkaganyan na. Nag-buffer na tuloy. Oo, no?
Paano bang gawin natin dyan dito? Pangit nung connection. Nasumpungan yung live natin, no? Then wala pa ako sa house. Ano ba yan? Ang dami pa naman nating dito. Pag hindi na to bumalik, meron akong may i-share ako while nagaganyan siya, nagba-buffer. Kasi ang napansin ko, may share lang ako ha, itong weaponizing. Okay. So, eto siya. Wala pa rin eh. Weaponizing, yan. Kasi, ang ini-encourage dyan ni Yusek, yung hindi lang pala siya one time, kung napanood niyo yung viral niya, napanood naman nating lahat yun, yung viral na pagwawala. Ang sinabi niyo dyan, 3 beses nangyari yun sa kanya. May 2 pa na hindi natin napanood. So, ang sabi niya, yun nga, yung pag ayaw daw ibigay yung pangalan nung, let's say, yung suspect na police, ayaw daw ibigay. Ayaw ibigay yung name ng mga ganyan. Ang kanya is, pinagtatakpan. Which is, tapos nagtanong dyan, I think si Papa Yoyo na ano pong advice niyo sa amin na dapat gawin? Ang sabi niya, wag niyong gayahin yung ginagawa ko. 'Di ba? So it means, yung pinipreach niya, hindi niya yung kung ano yung pinipreach niya dyan sa mga hindi naman lawyer, ng mga common citizen, hindi niya yung ginagawa. Kakaiba. Bakit ba siya ganon? Yung pala muna, tingnan natin yung procedure. Bureaucracy. Ayan, yan. Ayun na pala. Ginagawa ninyong paghahanda in the near future, especially dumarating na yung artificial intelligence. I've heard sa US, meron na silang mga Autobot na mga chatbot na mga lawyers, no? Regarding especially the ticket, yung kanilang mga citation system sa where you can appeal, no, doon sa mga sites sa mga traffic violation. So I think it's coming, no? Nandiyan na yan in the US, and sa atin siguro in the near future. Nawawala siya talaga. So ituloy ko lang yung niya, yung sinasabi niya na bakit siya ganun. Parang palaging pa-star, papansin. Gusto niya yung Future darating din yan. So ano ba yung mga paghahanda mo? Ano yung paghahanda na ginagawa ninyo? Parang pag matagal mauna sa US, parang ilang taon bago dumating sa atin eh. Yes, so Paghahanda. yeah. Siguro ang paghahanda ko ngayon is kilalanin kayo kasi mas magagaling kayo sa technology. Magpapaturo ako. Then sabi mo, Yusek, walang nagturo sa'yo, natagawan. Siguro kaya ko naman may ibang senador dyan, di pa nga mayata marunong mag-scroll up and scroll up down ng kanilang laptop. Siguro alam ko na yan. Alam ko na rin, magaling ako mag-edit. Yung mga YouTube ko, ako nag-e-edit niyan. Wala akong taga-edit. Oh, galing, no? May question si Attorney Libayan. Kapag may second life si Attorney Claire, mas mag-aabogado pa rin kaya siya? Yan na naman si Attorney, pangatlo. Parang hindi sagot eh. Siguro, yan. Parang if you could live your life all over again, ikaw pa rin ba ay magiging lawyer? Yan, okay, second life. Yan. Siguro kung ang hustisya natin parang sa Singapore, oo. Diba? O Japan. Pero ngayon, kasi, ang feeling ko is gaganda ba ang politika sa Pilipinas? Unless siguro, magboboto tayo na maaayos, di ba? Tony Libayan, alam mo yan. Yes. Minsan nakakawalan ng pag-asa. So ito pa lang, hindi pa, yung mga nababasa ko yung mga yes, Blackbird, dagdagan ng uling. Gagawin natin kasi medyo matagalan yung preparation, yung ginagawa ko. Yun, kaya tuloy-tuloy yung LS natin. Ganun, matrabaho lang. Pero ganun yung ginagawa ko. Ngayon lang ako ngayon lang ako nag-screen share kasi nga mahaba, parang 3 hours.
Tsaka ang tagal ko mag-prepare pag yung ano, yung 'di ba, yun yung pero yun yung maganda, dire-diretso. Gagawin ko yun kasi na-skip na natin yung iba. So gagawin ko yun, ifi-filter ko yung mga gusto ko lang and then ano natin, ilagay natin do sa as video clip. Nang play lang ako ng play. Okay? O kinda questionable. Yes, perf, yung andyan na yon. Last year pa to, inuulit ko last year. Kinda questionable na, 'di ba? Boomer. Ang natutulog na mahimbing with Attorney Claire, siya ang laging panalo. Sino nagsabi niyan? Yung dinugso. Oh, sa akin naglo-loading. Pero ngayon okay na, 'di ba? Okay ngayon, 'di ba, Hylos? Oh, i-play natin ulit. Diretso tayo hanggang dun sa kay Kayo lang. Diba? Para bang siguro kung mag-worsen pa, hindi na ako magiging lawyer. Pipiliin kong maging magaling na ekonomista, financial analyst. Wow. Para pwede ako magtrabaho abroad. So, frustrated Ganon. talaga siya sa ating justice Ayun. system. Thank you so much for that, Attorney Claire. And again, Pero no? si Attorney Libayan, magiging lawyer pa rin. Sabi niya, di ba, gusto niya pa rin maging lawyer. Siguro ako, Yeah. siguro lawyer ako, pero siguro mas gagaling ako ng maging ekonomista. So, dyan pa lang, yung live natin, ikakat short ko ng 8, then may part 2 tayo, then ayusin ko talaga ng mas maganda. Kasi maganda tong usap na to. Kasi si Kayo may live ng 8. So, hanggang 8, meron pa akong siguro mga 15 minutes. So, si Attorney Libayan dyan, ang sagot niya, maglo-lawyer pa rin siya. Ibig sabihin, Attorney Libayan still has faith in our justice system. Itong si Yusek ang wala. Pero, ang sabi niya, anong gusto mong maging, 'di ba? Sa tanong din ni Attorney Libayan ba 'yon? Tama ba yung recall ko? Gusto niya maging secretary ng DOJ at ng ombudsman, 'di ba? It doesn't match. It doesn't coincide. Hi! Meron na naman, di ang paborito kong awayin, 'di ba? Ay, okay, gusto diyang maging economist. Pero, ang hirap niyang i-explain. Ang hirap niyang i-explain yung mga stats. O katulad na lang, halimbawa, bigas. Ang hirap niyang i-explain. Di ba kung economist, magaling ka dyan. Magaling ka magpaliwanag na hindi nako-confuse yung mga tao. Kaya mo yung paikot-ikutin yung mga tanong at ipaliwanag. Yung tamang paliwanag na hindi puro Duterte. Nako, mas lalo kayong away doon, Attorney Claire. Yung prof ko, kino-convince ako. Eh sila nga hindi sila magkasundo-sundo. Oo, tama ka. Si Kayo to. Oo nga. Kaya nga magre-referee tayo pag di sila magkakasundo-sundo. Ito yan, kasi ganito yan. Kung gusto nyo maging malinis na gobyerno, ito dapat. Ayun. Ano? Ganon. Yan. Ang sabi may follow-up comment or question si Attorney Libayan. Sabi ni Attorney Libayan, mahirap kasi maging matino, Attorney Claire, no? Yes. Tama ba? Yes. Hirap. Parang ikaw yung maa-outcast. Parang mahirap Kaya nag-join ka na lang, Yusek. Ma-outcast ka sa maduming kapaligiran. So, ikaw nag-join the bandwagon. Di ba? Yusek of all trades nga, kaya lang, master of none. mag-fair game, no? Hirap ng fair game, no? Parang ganun. Oo. Pero syempre, pipiliin pa rin natin maging matino, di ba? Hindi naman nila masisira yung integrity natin dahil puro sila sira. So, dapat manatili tayong buo. Baka ma-influence pa natin sila mabuo. It's a matter of choice. Bakit nga hindi mo ginawa? O nagkaroon ka ng pagkakataon na maging Yusek. So, ito yung ipaparto natin. Pero meron akong sasabihin lang na allow me to, sa pagtatapos. Ito kasi yung ginagawa niya, di ba? Wala siyang faith sa justice system. So instead na i-uphold niya, i-defend yung ating batas, yung ating justice system, di ba? Instead na ipagtanggol, ito yung ginagawa niya. Wine-weaponize niya. Instead of upholding it, she is weaponizing our law. Kasi lawyer nga, di ba? May alam siya sa batas. Raging Pinoy, kinda. Opo, Opolgoso, opo. Bibili na po tayo. Tsaka magda-download na ako yung dati kong style.
naka-download. Matrabaho lang, kaya gabing-gabi na tayo nakaka-live. Ayan, weaponizing the law. The law means using legal rules na alam niya as a lawyer, procedures, or authority not to uphold the justice but to harass. Okay, so hindi mo ina-uphold by weaponizing the law, you tend to harass, intimidate, silence, or gain unfair advantage over others. Yan yung ginagawa mo. Usek ka sa morning, sa daytime ng PCO, then ginagamit mo yan, yung unfair advantage na yan, sa pagbablog mo sa gabi. 'Di ba? Or kung wala ka dun sa PCO, vlogger ka, you're using that advantage. Harassment, ginagawa mo, intimidation, 'di ba? Gumagawa nga kayo ng batas against fake news na kayo mismo yung gumagawa. O, to silence the freedom of expression. So, it's when someone na ikaw ito, when you Claire twists or selectively applies, selective, 'di ba? The law should be equal, the law should be for all or none at all, 'di ba? Kung hindi ganun yung mangyayari. You selectively apply the law for personal. Ginagamit mo yan sa vlogging mo, personal, political, 'di ba? Bias ka politically, napaka-bias mo. Or strategic gain rather than for its intended purpose, which is to uphold our justice system. Yan ka. O, meron pa akong second page niyan before we close. So, ano nga to? Basahin ko lang yung iba yung comments ha. Since gusto niya pala mag-economist, you should have give insights in the proper way rather than puro pahid sa iba at propaganda ang statements. Correct. It's your dream, then you work for it. 'Di ba? Ekonomista, ang gusto mo din maging mag-aral ka. 'Di ba? Magpakadalubhasa ka sa pagiging ekonomista. Yep. Yes. All right. So pareho naman sila ni attorney, may content din siya, naduda din siya sa justice system tulad ng kaso ng anak ni DOJ Remulla, maaari daw ma-influensyahan. Pero yung justice system ay yung tinatawag dyan ni attorney, I think dahil nga yung pwesto ni Boying, na siya yung secretary ng DOJ, hindi siya yung buong justice system. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaintindi ko sa comment mo, Hylos, na to. 'Di ba? Dahil nga anak, then anak mo yun at ikaw yung pinakamataas ang seat sa justice system, pwedeng ma-impluwensyahan. Kasi hawak mo, kahit sabihin mong hindi ako makikialam, ay under mo yun Under mo pa rin yung mga judges, under mo yung mga prosecutor, 'di ba? Yun yung ibig niya sabihin. Ang difference niyan, si Yusek naman, buong justice system. Yung dinadoubt niya, it's the Philippine justice system. 'Di ba? Yun Hylos yung ano ko diyan, ang point ko diyan. Yan napanood ko kaya magsasalita ako kasi pag hindi ko napanood, mahirap akong mag-comment. So, ito na, pang-tapos, example niyang mga nagwe-weaponize ng ating batas instead mag-uphold. Powerful person filing multiple baseless lawsuit to drain someone's time and resources. So, isang powerful na tao na nagfa-file ng maraming baseless na lawsuit para madrain yung time, maabala sa oras at magastusan. That's weaponizing. 'Di ba? That's weaponizing. Hindi siya upholding our justice system. Second, a lawyer threatening legal action to suppress criticism or free speech. Ito naman yung panakot, ay dedemanda kita, porque lawyer. Dedemanda kita, laging yung panakot. Sige, magsabi ka against me. Dedemanda kita, i-criticize mo ko, dedemanda kita. So yun, that's weaponizing instead of upholding the justice system. And last but not the least, selectively enforcing laws only against critics while ignoring violations by allies. It turns the law into a tool of power, not justice. Kaya nga weaponizing it. Hindi kayo hustisya ang hangad. Gusto nyong gamitin yung ating justice system para maging power ninyo. Hindi ng lahat, 'di ba? O selectively, i-enforce mo yung law, kanino mo lang i-enforce? Yusek.
'Di ba? Sa mga DDS mo lang i-enforce, sa mga kumokontra lang sa'yo mo i-enforce, paano yung mga PBBM vloggers, nakakampi mo, i-enforce mo ba sa kanila? Yung sinasabi mong law na yan, na fake news. So yun ang tanong. 'Di ba? Kim, ano yung sa'yo? I think the people who runs the justice system ang problema, hindi yung justice system itself. Yeah, tama naman. Kasi yun namang yung ating mga lahat ng sistema, even yung sa lahat ba sa lahat ng ating patakaran ay nasa yung mga nakaupo. Even 'di ba, even yung president, 'di ba? Hindi natin sasabihin ang pangit sa Philippines kasi yung seat of presidency. Hindi yung seat of presidency, yung pangulong nakaupo. O, 'di ba ganon? Tao nga, tama. Tama si Kim. So, ang questionable, sabi ni JT, ang question doon is DOJ, which is the executive, and not the judiciary. Pinaliwanag ko na yan sa community post ko sa JTU 2.0. Ayan. So, yan yun. So, and thank you for that. At bilang pagtatapos, magpa-part 2 tayo na mas maganda. Pero, thank you sa patience nyo sa mga, ko ngayon, mga mishaps. +1 pa yan kay Sir JT. And thank you again, Pastor ha, thank you sa video at allow me to chop it sa part 2. Kukuha nilang ako ng mga important na sinabi, just like what I did with yung mga previous LS ko. At saka malapit na si Kayu, we have 9 minutes para tumambay na doon at mag-abang ng kanyang debate. Sa mga mods, thank you sa inyo, sa mga pagdalaw ng mga ka-achi, ka-rooster, maraming thank you sa support. And I'll see you on my next live. See you din sa kay Kayo pala. Bye! Ito yung please don't forget, yes, 8 p.m. which is at sa clock ko 8 minutes away. Lipat na tayo kay Kayo, mga ka-rooster, mga ka-achi. Bye-bye!